Walang balak si Senadora Leila de Lima na takasan na mga kinakarap niyang issue sa Pilipinas. Ito ay sa kabila na nakatakda niya official travel sa Estados Unidos at Germany. Ayon kay de Lima, importante ang nasabing mga biyahe dahil dadalo siya sa isang programa sa Amerika kung saan ay gagawaran siya ng award o pagkilala. Kasunod nito, magtutungo naman si de Lima sa Germany upang magsalita sa isang annual conference on cultural diplomacy. Tatagal ang biyahe ni de Lima mula Disyembre 11 hanggang 22. Tiniyak naman ng senadora na sa kanyang pagbabalik sa bansa, mas handa na siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, nilinaw naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na pinayagan nila si de Lima na bumiyahe kahit na naglabas ng lookout bulletin laban dito dahil wala pa naman anyang nakahaing kaso sa korte para sa mga usaping kinasasangkutan nito. Magandang tanghali sa Aksyon News Alert. Binigyan ng clearance ng Department of Justice si Senator Leila de Lima para makabiyahe abroad. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, malaya pang makabiyahe ang senadora dahil wala pa naman siyang kasong nakasampa sa anumang korte. Sa ngayon, 4 na reklamo laban kay de Lima kaugnay ng bilibid drug trade ang iniimbestigahan ng DOJ. Nakatakdang bumiyahe pa Amerika at Germany ang senadora. Bago ko po basahin itong mensahe ko, gusto ko lang po sa inyong ipaalam na hanggang kaninang madaling araw po ay hindi ko po alam kung itutuloy ko po itong pagharap sa inyo. Mula ho kasi kahapon hanggang kanina at kahit na hanggang ngayon, sa sandaling ito, marami pong nagte-text sa akin. Sinasabi yung kanilang suporta. Pero ang iba ho sa kanila, ang sabi po, manahimik ka na lang, huwag mo na lang patulan para hindi na lumala, hindi na humaba. Meron naman po ang ibang nagsasabi na lumaban ka. Pagtanggal mo sarili mo. Hindi po ako lalaban. Hindi ko po kayang labanan ang Pangulo. Na unang-una, hindi ko na ho alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Pero napag-isipan ko po na ano pa kaya ang mas lalala sa ginagawa na nila sa akin ngayon, na sinisira nila ang aking dangal at linalapastangan nila ang aking pagkababae. Meron pa kayang lalala dyan? Malinaw naman po sa ating lahat ng mga disenteng tao na ang pagsisira sa dangal mo at sa magandang pangalan mo ay higit na mas malala sa pagsira sa buhay mo. At naisip ko rin po na kaysa naman iisa-isahin ko kayong harapin dahil nga my phone lines since yesterday have been really burning. Lahat ho ata kayo gusto mapakinggan ang reaction ko. Kaya minarapat ko na lang na humarap na lang sa inyo sa pamamagitan ng isang mensahe. At ito na po yun. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can, because no one has ever been attacked in such a manner by no less than the highest official of the land until now. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit and has all the backing of executive power to support him
in his personal attack. This is no less than abuse and misuse of executive power. I don't think the Constitution has ever contemplated such abuse of power on such scale, as it assumes every president to conduct himself in a manner befitting the office he holds. It seems that this is not the case for this president. If this is his way of stopping the Senate's investigation of the extrajudicial killings, he can try until he finally silences me or the Senate. But I think it is already clear that what is being done to me is what will happen to anyone who does not bow to the wishes of the president. If stopping the Senate investigation is the only way for these personal attacks by the president and his men to also stop, believe me, I have already thought about that. Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kagalang-galang na Pangulo, Your Excellency, nais ko na rin po na itigil na ang investigasyon sa mga summary executions kung yun ang gusto niyo para lamang matigil ang mga personal na atake sa akin. Sumagi na rin po sa isipan ko na itigil ang investigasyon kapalit ng katahimikan sa aking buhay. Pero kapag ginawa ko po ito, ay parang tinalikuran ko na rin ang sarili kong pagkatao at itinatwa ang sarili kong mga paninindigan at paniniwala. Hindi na po ako ang tatayong kinatawan ng bayan sa Senado. Isang huwad na anyo ko na lamang ang tatayo dito. Para ko na rin pong binaon ang aking sariling pagkatao. Mas nanaisin ko na kayo at inyong gobyerno ang magbaon sa akin kaysa ako ang magbaon sa aking sarili. Alam ko pong may mga kaso kayong hinahanda laban sa akin. Hihintayin ko na lamang na isampa ninyo ang mga reklamo at sa tamang panahon ko na po sasagutin kung bibigyan ako ng pagkakataon ng inyong gobyerno na ipaliwanag ang aking sarili at ibigay ang aking panig. Matagal na po akong nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa pag-imbento ng mga ebidensya laban sa akin at mga babala na sisiraan ako kung hindi ako tumigil sa tingin niyong pagbatikos at pagpuna sa inyong pamamalakad. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito. Buong akala ko hindi kayo mismo ang magiging biktima ng sarili ninyong propaganda at social media operations. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Pangulo po kayo. Senador lamang po ako. Patas na laban lamang po ang aking hinihingi. Sana ay ibigay ninyo sa akin ang ibinigay na rin naman ng batas at konstitusyon sa kahit na kaninong sa kaninong naaakusahan sa ilalim ng ating sistemang panglegal. Kung ang pag-atake sa akin ay gagawin sa pamamagitan ng pag-atake rin sa mga dati kong kasama sa trabaho o maging sa aking sariling pamilya, sana ay huwag na ninyo silang idamay. If you are bent in destroying me, Mr. President, please have the decency to spare my colleagues, friends, and family. Wala po silang kasalanan sa inyo. Sa kabila nito, makakaasa po kayo na magiging patas at makatwiran ang aming gagawing investigasyon sa mga nagaganap na mga pagpatay sa inyong giyera laban sa droga.
Nanaisin namin na ang kakahantungan nito ay ang pagsisiwalat ng katotohanan sa mga nagaganap na karahasan at pagkitil ng buhay mula nang naumpisahan ang inyong laban sa droga. Sisiguraduhin namin na ang magiging resulta nito ay pagpapalakas ng batas para sa pagsugpo ng kriminalidad na hindi na isasantabi ang karapatang pantao ng mga napaghihinalaan man o ng mga inosente nating kababayan. Tama na po ang pananakot at panghihiya. Bumalik na po tayo sa kaayusan na dulot ng pag-iiral ng batas at simpleng respeto sa kapwa-tao. I have always been loyal to my oath as a public servant. I am not the enemy here. Stop portraying me as one. I ask the nation to continue praying with me, for the President, and for the country. Maraming salamat po.